man lang ako kinabahan. Kasi pag may mga times na pag naggaganyan kami, kinakabahan ako. Pero kanina parang wala naman. Libis ng tibok ng puso kanina. Yan, naalala kong tibok ng puso ko pag pumunta ako sa Libis nun. Para makipag-drag race lang. Oh, tagal mo yung pinagataw. Tagal din tulog ni Arik 7 muna eh. As na ganito pa namin kay Attorney Marlon. Di ba? Oo. Tama? Ano ni Marlon? Yung kay Attorney Marlon. Parang meron pa tayo isang... Kay Jeffoy. Hindi, tagal na rin. Attorney Marlon yan. Kay Attorney Marlon last. Mas sanay ka pa. Ako na ngayon ang kinakabahan ah. Oh, siguro dahil na-miss ko talaga kasi to eh. Kasi mga ilang taon lagi namin ginagawa to, halos gabi-gabi. Mantakin mo, mag-road test kami ng mga sakyan na ginagawa ni JRE. Inaabot kami ng 4 na oras. Pag nag-road test tayo, di ba? Yung kay ano nga lang. Grabe, alis kami ng 11 PM, uuwi kami minsan 4:30 AM. Ganun kami mag-road test. Pero syempre dahil naalaman ni JR na okay na to. Oh. Naalala ko nag-message siya sa akin na sabi yung pinagpintura ng niyata niya eh bagak daw yung clutch na nilagay ko. Ito lang sabihin ko kami magkakabit kami ng alanganin pyesa eh ayaw ko ng back job. Diba? Papagurin ba namin yung sarili namin na maglalagay kami ng alanganin pyesa para lang eventually sa uli ibababa na naman namin yung transmission. Siyempre sinigurado namin na yung clutch na nilagay namin eh okay. Ngayon ko sasabihin bagak yung clutch, ewan ko actually hindi ko alam yung term na bagak eh. Pero siyempre siguro isipin na lang natin, busy ko baka yun yung cause no, pero yung the moment na nilagay namin yung clutch, imposibleng hindi maganda yung nilagay namin clutch disc. Ngayon, kung kakailang road test kami para maitono yung 1.6 niya na Miata na pinaturbo niya sa amin, di ba? Tapos ang boost take note, ang boost nun 15 PSI, di ba? Para sa 1600 15 PSI. Kaya kong gawing safe yung tono na yon, no? Pero syempre, kailangan aware kayo na accelerated wear and tear ang mga clutch nyo, no? So pwedeng umabot do sa point na mabilis nag-wear and tear yung clutch disc niya, no? Pero tsaka ilang beses namin siyang ni-road test. Sa totoo lang. Tapos kasi nag-troubleshoot pa tayo nun eh, may naging problem pa eh. Yeah, tapos makikita sa data logs yan. Yung dami ng data logs ko doon sa tune software ko, sobrang daming data logs nun, no? Tapos meron pa rin kaming video nang hinatid namin siya, gamit namin RX-8, humahapit siya from dito sa bahay hanggang Gentry. So, alam mo yun, malakas ang loob namin na ihatid siya. Actually, binibidyoan kasi namin siya hanggang makauwi. Diba? Kasi, bakit ganon? Gusto namin mag-documentation eh. Diba? At malakas yung loob namin na walang magiging problem. At yung time na yun, wala naman talaga siyang sinabing problema. At yung time na yun, wala naman talaga siyang sinabing problema. Oo, sinabi niya pa nga goods. Ganda raw, ang ganda. Kaya, alam mo yun, minsan, isipin nyo, kailangan aware kayo. Baka yun yung pinaka naging cause kung, hindi ko alam kung ano yung point ng mekaniko na humawak ng makina niya. Hindi ko alam kung nagpintura, binaba siguro yung makina, diba? Pero, diba? Ano yung bagak? Actually, comment nga kayo kung ano yung bagak. Bagak na clutch. Ewan ko, sinabi ko na lang dun sa may-ari na, diba? Hinatid pa nga namin siya papunta sa bahay niya kasi gusto namin naka-document. Nakasunod kami, RX-8 dala namin, binibidyoan namin yung takbo niya, diba? So, alam yan. At saka, yun nga, again, we are confident na wala siyang irereklamo, diba? Yung bagak yung clutch, so, maybe possible wear and tear, no? Kasi syempre, iba yung clutch disc ng 1600 tsaka yung 1800 ng Miata. Mas malaki yung clutch ng 1800 ng Miata. Yung 1600 mas maliit, tapos ang power mo dahil tinurbo natin, tapos 15 PSI pa, yung 1600 mo, talo niya pa yung 1800 na walang turbo. So yan, in-explain ko lang, no? Minsan, kailangan ng paliwanag ng mga ibang tao.